So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, actually, nakakalungkot lang tong balita na to, no? Na alam naman po natin na itong si Senator Ping Lacson, maganda naman po yung ginagawa niya dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Yun nga lang, ang dami po kasi sinagasaan ng mga senador. At syempre, dahil nga po dito, no, hindi ko lang talaga alam. Ganun talaga, politika talaga yan eh. Di ba? Kahit na maganda yung ginagawa mo, kung may politika talaga masasakripisyo talaga yung trabaho mong maganda. So, malungkot dito mga kababayan, no, iniisip na po ni Ping Lacson na mag-resign po siya bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So, sino ipapalit ninyo? Si Marcoleta ulit. Di ba? O si Risa, di ba? Si Risa, ang alam ko, inalok din po kay Risa Ontiveros yan eh. Yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, hindi niya po tinanggap eh. So kung si Ping Lacson po mag-resign, baka si Risa. Di ba? Pero wag naman sana si ano. Wag naman po sana si Marcoleta ulit. Takayro, paano ba mag-subscribe sa vlog mo? Then subscribe lang po. Pindutin nyo lang po yung subscribe button dyan sa ano, sa channel mismo, no? Yan. So ito so ito yung sinabi nga po ni, isa di pa nakapag-subscribe ba? Subscribe ba? So ito nga po yung sinabi ni Ping Lacson kanina. Okay? So kung nakukulangan na ng pagtitiwala ng aking kasamahan, especially kung mas marami sa kanila hindi na masaya sa aking pag-handle, hindi talaga sila masaya. Oo, Senator Ping. Di ba? Wag po, hindi po talaga sila masaya. Ituro mo ba naman sila na na sangkot doon at may mga ebidensya? Hindi talaga sila masaya. Especially kung mas marami sa kanila ang hindi na masaya, okay, sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, naisip ko na rin maybe stepping down is an option. Yan. And by the way, mga kababayan, sasabihin niya rin po ito sa plenary. Malamang kailan? Baka mamaya o bukas. Yun nga lang, naunahan na po ng interview eh. Malamang di na siya nakatiis. Di ba? So ito yung niyan. Actually mahaba to, mga 6 minutes video lang po ito, no. Pero reactionan lang po natin to, no. Itong interview nga ni Senator Ping Lacson kung bakit siya nag-resign o bakit naisipan niya mag-resign. So ito. Philo Lacson. Magandang umaga po, Senator, and welcome po muli sa Super Radio DCWB. Good morning, sir. Magandang umaga. Isa, Nimpa, magandang umaga sa atin lahat. Ayan, salamat. Copyright to, DCWB pala to. Dito natin. Makaka-copyright tayo nito. Sige. Po sa pagpapaunlak kahit po boses parang may abot sipon si Senator. Opo. Senator, ito po, kagad-agad yung tungkol po sa investigasyon ninyo sa mga maanumalyang flood control projects. May mga nagtatanong po, bakit ho walang hearing nitong nakarang isang linggo at canceled ito pong supposedly ay nakaschedule po na hearing sa Wednesday, sir? Okay, nung Friday, tumawag kasi nag-text si Senator J.V. Ejercito, no? Nakikiusap siya kung pwedeng matawag sa pagdinig yung Regional Director ng 4B na Mimaropa, Pakanan. So sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Kaya lang, tinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Tinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Atty. Espera. Kasi sumulat siya sa Blue Ribbon, so meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Nasa gano'n, malaman ko sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available, at yung sa Executive Judge, pinadala sa NBI pa, yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Yan na naman no? Ito yung alam niyo mga kababayan, no? Ito yung problema kay sa mga diskaya no? Ako hindi talaga ako pabor pa talaga na ilagay sila sa witness protection program at maging state witness Hindi pa rin po sila nagte-tell all Si Marcoleta lang po kasi may gusto nun. No? At ngayon malalaman po natin mga kababayan, no? Ito sisingit ko lang kasi hindi ko matiis to Kahapon po naglabas po ng fake news o kaya misleading. Well, para saan fake news ngayon? No? Itong si Taberna na meron daw pong insertion si Risa Ontiveros. Well, sa una, kung medyo hindi po tayo aware dito, maniniwala tayo. Yun nga lang ang problema, may mga vlogger na po ngayon na kaya po mag-debunk ng mga maling impormasyon
na sa mga tao nga po na katulad ni Taberna. O, di ba? Kaya sa tuloy natin tong video nga po ni Ping Lacson, no? Yan. Ano ba tayo? Ito. Sige. Tayo. Kaya lang, tinek ko na rin para ma-maximize yung diskusyon. Chinek ko na rin yung opisina ng Executive Judge ng Manila kasi nagsasagawa ng investigation. Katunayan, pinadala ko yung mga specimen signature ni Attorney Espera. Kasi sumulat siya sa Blue Ribbon, so meron kaming standard signature niya. At kailangan niya para ipabusisi sa NBI, no, sa handwriting expert. Kasi gano'n, malaman kung sino sa kanila ni Gutesa nagsasabi ng totoo. At the same time, pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available, at yung sa Executive Judge, pinadala sa NBI pa, yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na ng DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite. Kung talaga sa di na po nakakaalam, no? Si Atty. Espera, mga kababayan, baka meron lang hindi po nakakaalam. Yung sinasabi pong Atty. Espera ni Ping Lacson, siya po yung pumirma ng notaryo ng affidavit nga po ni Orly Gutesa. Si Orly Gutesa, no? Si Orly Gutesa, siya po yung nagturo kay Martin Romualdez na nagdala daw po sila ng bagbag na pera. Ayan. So, ngayon, ang gusto rin malaman pala ni Ping Lacson is sino nagsasabi ng totoo? Yung attorney ba na nagnotaryo o si Gutesa? So, mukhang 1 week pa ata bago malaman yung specimen ng signature kung sino nagsasabi ng totoo. Okay, so gets yun, ha? Okay, sige. Magte-tell all o hindi. So having said that, tumawag pa si Senate President Soto, sabi niya, may mga kasama niya ata kami na wala na dito sa Metro Manila dahil nga nag-suspend yung session. At pangalawa, merong pakiusap din si Senator Sherwin Gatchalian na kung pwedeng ma-prioritize yung budget deliberation, budget hearing sa komite. Fake news si tandaan nyo fake news po si Amy Marcos. Kasi nga po, pinagkalat nga po ni Amy Marcos na tigil na raw po yung Blue Ribbon Committee hearing. So, fake news siya doon. Kaya nga nag-leave ng GC. Bobo talaga ni Amy Baba, no? Tala nag-leave ng GC. Dahil nga, pagkatapos ng break namin, isa-sumiti na itatransmitan ng House yung tinatawag na House Gab. Opo. So, may conflict pa rin sa Commission on Appointments kasi meron kaming pagdinig sa Wednesday. So yun ang mga sabi ko, sige, i-postpone na lang muna natin, cancel na muna natin. Tingnan natin kailan magluluwag at doon tayo tumawag ng pagdinig. So ang status po ngayon ay suspended, sir, ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Suspended pa rin kasi suspended naman yun nung nakaraang pagdinig So nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang para sa susunod na pagdinig. Katunayan, nakaready na nga yung subject to my approval, yung guest list, no? Tentative. Kasama doon si dating Speaker Romualdez na ang usapan namin ni Senate President, sa halip na imbitahin diretso, ipapadala yung request kay Speaker Faustino the Fifth at yung kay dating Congressman Saldico, ipapadala yung invitation sa kanyang bahay. Kasi yung po yung nagiging insinuation, Senator Lacson, na ang palibasa na banggit na si Romualdez at tigil yung investigasyon. Iyan ang mga binabanat ng mga ilang netizens, lalo yung mga bashers. Ganito lang yan. Alam nyo, lahat ng chairpersons, lahat ng komite sa Senado o sa Houseman, we serve at the pleasure of our peers. Kasi elected kami ng aming mga peers, particular na o primarily ng members na majority bloc. So may mga, sabihin na natin may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado. Yan ang problema, mga kababayan. Kasi sinasabi ko nga sa inyo Kasi nakita ko kasi yung ibang mga kasama natin na sinasabi, well, Ping Lacson, sana huwag ka mag-resign. Magandang ginagawa mo. Okay, okay, tama naman yon na magandang ginagawa ni Ping, pero pag sinabi niyo huwag siya mag-resign, hindi po niya po maiiwasan na huwag siya mag-resign. Kasi nga, patandaan po nga po natin, sabi nga din po ni Ping Lacson, siya po ay chairman ng committee ng Blue Ribbon because of his peers, mga kasama niya sa Senado. So, ano magagawa niya? Ano magagawa natin? Yung pagluklok nga po ni Ping Lacson dyan sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee, politika. Binoto po kasi siya ng mga minority bloc. No, sabihin ba natin na, sige, magandang ginagawa ni Ping. Pero kung ayaw na sa kanya ng mga ng majority bloc pala, kung ayaw na sa kanya ng majority bloc, kahit magandang ginagawa ni Ping, wala tayong magagawa kasi ganoon po sistema. Politika po yung sistema.
botohan po ng mga kasama. O ngayon, ang makakapag-decide po talaga kung mas maganda bang mag-resign na lang si Ping bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson lang din po nakakaalam nun. Kasi ako mga kababayan ko, ako tatanungin ninyo, ayoko siya mag-resign. Maganda po ang ginagawa ni Ping Lacson dyan po sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Maganda. Yun nga lang po, sabi nga po ni Ping Lacson, ano lagay sa akin dyan, yung mga peers ko. Mga kasama ko sa majority. Kung ayaw na nila sa akin, wala akong magagawa. Oh. So, politika talaga. Di ba? Hindi ko na puputulin. Sige, kasi naano ko lang eh. Kasi may mga nagsasabi nga po na, Ping, huwag ka mag-resign kahit ano mangyari. Hindi po ganun yun. Bulok po ang sistema. Walang magagawa si Ping dito. Magre-resign talaga siya pag kinakailangan. O sige. Persons, lahat ng komite sa Senado o sa Houseman, we serve at the pleasure of our peers, kasi elected kami ng aming mga peers, particular na o primarily ng members na majority block. So may mga, sabihin na natin may mga disappointment na in-express yung aking mga kasamahan sa Senado, na narinig natin si Senator JV, Senator Sherwin, ganoon din nakapag-express ng kanilang sentimiento. Now, sabi ko, hindi naman ako nagsisilbi bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at the pleasure of the President of the Philippines, at the pleasure of netizens, at the pleasure of bashers, at not even at the pleasure of the public. I serve at the pleasure of my peers. At kung nagkukulang na ng pagtitiwala yung aking mga kasamahan, yung especially kung... Dito pagmumulat po ito ni Ping Lacson sa atin. No, dapat mag-gets po natin to na talagang ganoon po talagang politika dyan sa loob ng Senado. Yung pagiging chairmanship po talaga ni Ping Lacson, hindi niya po presisilban dito taong bayan. Ang presisilban niya po dito, yung mga kasama niyang senador din na bumoto sa kanya. That's the reality. Totoo yun eh. Ayun talaga yung totoo eh. Mas marami sa kanila, hindi na... Ang bulok na sistema, di ba? Hindi sa si Ping Lacson ay gumagawa ng ganyang investigasyon para sa taong bayan. Hindi po. Para po sa mga kasama niya rin po mga senador. Ang problema po, yung mga senador po na yan, sangkot po sa flood control. Naniniwala ba kayo? Na si Chi, si Joel, at si Jinggoy lang yan? Meron po sa majority niyan, sangkot po sa flood control. Masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon. Maybe, naisip ko na rin ito, maybe stepping down is an option. Sir, kino-consider niyo po yan? Yes, dahil nga sa mga naririnig kong mga pahiwatig ng aking mga kasamahan, isa sa mga konsiderasyon ko mag-move na lang o magsabit ng aking resignation bilang chairperson at humanap sila ng ibang... Nagulat din yung reporter no? Nagulat din siya, no? Talaga? Dinukonsider mo mag-stepping down? Pwede maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero kung pinag-isipan ko na yan nung dati nga because nga dito sa mga bagong mga developments na naririnig ko yung mga statements ng aking mga peers, aking mga colleagues, particular na sa majority block. Pero sige, Isa. Sorry, kung kayo po ang tatanungin, sa palagay nyo ba, hindi nyo na-handle ng mabuti yung trabaho as Senate Blue Ribbon Committee Chairperson? Kasi dito mga nakalipas na pagdinig, aminin po natin, ang dami namang na-reveal, di ba? Ang daming lumabas. At saka mas gumanda yung takbo. May mga observation, mas gumanda po yung takbo. Reporter na may sabi. Reporter na may sabi, na mas maganda daw yung naging takbo ng Blue Ribbon Committee hearing nung si Lacson yung humawak. Dyan sa nanonood tayo dyan ngayon, 800 po yung nanonood. Dyan din doon sa team replay. Sa tingin nyo ba, maganda ba yung pag-handle ni Ping Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee hearing? Di ba ngayon, kung reklamo nyo kasi kung bakit puro senador lang po yung natutumbok dyan sa investigasyon ni Ping Lacson, kasi po, senador lang po yung nakikitaan po ng ebidensya. So, ang point natin dito, yung Blue Ribbon Committee po na yan, mga kababayan, marami pong miyembro yan. Mayroong minority at mayroong pong majority. So, trabaho po ng minority na yan, kahit din po ni Ping Lacson, na maghanap po ng ebidensya laban sa mga congressman. Di ba? Nandun si Bato de la Rosa sa Blue Ribbon Committee. Nandun si Marcoleta. Gawin niyo rin yung trabaho ninyo na para po makapaghanap at makapagturo ng mga congressman na sangkot po sa flood control scandal. Kaya nga team kayo kaya nga committee yan ang problema ni ang problema ni Marcoleta, naghanap ng ebidensya kay Martin Romualdez, peke pa. Yan tayo Kasi ko tuloy-tuloy.
Personally, medyo nagulat ako na may ganun pala. Kung akong tatanungin, siyempre sasabihin ko, maayos ang aking pag-handle. Dangan nga lang, lagi may gumugulo. Hindi pa nga nagsisimula yung pagdinig, pagkatapos ng court order, meron na agad ng gugulo. So doon nagkakaroon ng perception. Sino nang gugulo? Si Marcoleta. Panggulo talaga yung Marcoleta na yan eh. O ba? Na hindi maganda yung pag-handle. Pero I think, and I honestly think na maayos yung aking pag-handle. Pero sabi ko nga, nagsisilbi naman ako bilang chairman at the pleasure of my peers. Kung wala silang tiwala sa akin, kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. Opo. At kung ang dahilan dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva, ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan, na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative. Pero kung ang pananaw ng aking mga kasamahan sa mayorya, gano'n na nga ang tinutumbok na direksyon ng Blue Ribbon Committee hearings, sino naman ako para mag-insist na mag-chair pa ng committee? Opo, pero alam nyo kasi, talagang nangamba po talaga yung buong Senado nung sinabi po ni Ping Lacson na majority po ng 19 Congress na senador, meron pong insertion. Yun. So, buong doon nata nila nakuha yung agam-agam ng mga senador po na to, na puta, itong si Ping Lacson, ang punterya ata, tayong mga senador din, ha? Di ba yung sabi ni Ping Lacson, di ba, majority ng mga insertion ng 19 Congress, meron po yung mga senador. Mukhang doon nata kinabahan lalo tong mga well, wala tayong magagawa. Politika yan, di ba? kausap niyo na po si Senate President Soto regarding po dyan sa usapin na yan? Hindi pa. Nagka-craft ako actually ng letter papunta sa kanya, pero ito kailangan i-manifest sa floor. So magpe-plenary session naman kami bago matapos yung ito bago mag-recess. So palagay ko doon ko dapat ihayag ito. Pero yun nga, dahil nga sa aking pananaw, dahil nga sa aking mga naririnig na mga pahiwatig ng aking mga kasama, hindi naman ako ganong kamanhid o hindi rin ako ganong kasidi ang kagustuhan na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Maybe sa kanilang pananaw, merong mas magandang pwede mag-handle, di iwanan ko sa kanila yon. So, sinong pinamagandang mag-handle ng Blue Ribbon Committee? Si Marcoleta ulit. Actually, kaya ba ni Risa? Kasi kung pag ganito na po yung statement talaga ni Ping Lacson na magre-resign na lang ako, no? So, tingnan po natin kung ano yung magiging reaction nung kanyang mga peers, nung mga kanyang kapwa senador na bumoto sa kanya dyan. So, ngayon kung sakali man na mawala man dyan si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, so sinong pwede? Actually, yung assistant chairman niya yung assistant chairman niya pangalan to, si Erwin Tulfo. Wala na, tumatawag si Mike. Tumatawag si Mike. Matawag si Mike. Pwede si Erwin, pwedeng si Risa. Erwin Tulfo, no? Wala, ganun po talaga, di ba? So, dahil sasagutin ko lang, hindi, mamaya na, alam niya naman yan. So, hindi, siya yung assistant chairman ng Blue Ribbon Committee, si Erwin Tulfo, di ba? So, yun mga kababayan, no? So, kayo po ba, sa tingin nyo ba, sino yung, sa tingin nyo ba? Kiko Pangilinan, di ba pwede rin pala? Si Kiko, nga pala, by the way, si Kiko pala. Oo. Yun. Tawag si Mike. Malamang sa sa operasyon ko to. Oo. Kasi di ba operahan ako sa di ba, sa next week Sabado. Oo. So, yun mga kababayan, so kayo po, no, pumasabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni Ping Lacson na siya daw po ay magre-resign bilang chairman nga daw po ng Blue Ribbon Committee. So, kayo ba, nagulat ba kayo doon? Well, ako, medyo hindi na. Kasi alam naman po natin, no, na ayan po talaga yung sistema po dyan sa Senado. Diba? Namulitikan na nga sila ng eleksyon, politika na naman po ngayon. Kahit po sila po yung nakaupo na. Ganun din, di ba? Ganyan po, umiikot po ang public service sa Pilipinas. Umiikot po talaga sa politika. Oh. So yun ba, no? So sa tingin nyo po ba, matutuloy ba? So sa team replay, sa tingin nyo po ba, matutuloy po ba itong pag-resign nga po ni Ping Lacson?
At kung mag-resign naman po siya, sino po yung kapalit niya? Sa tingin ninyong deserve na kapalit ni Ping Lacson? Yan, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay?